EDSA busway operation at iba pang update sa sektor ng transportasyon, ating tatalakayin kasama si Mr. Jonathan Gesmundo, Executive Assistant to the Secretary ng Department of Transportation. Una po sa lahat, sir, welcome to Bagong Pilipinas ngayon and thank you for coming. Thank you, Nina, for having me here. Alright. Sir, ano pong assessment ng DOTR sa 2 araw na transport strike ng mga grupong Piston at Manibela? Ganito, Nina, so since yesterday, ang mga reports ay nanggagaling sa MMDA, ang mga pangunahing lansangan natin, at sinasabi nga na hindi ganun naparalisa ang flow ng public transport sa mga major roads natin. Hanggang kanina umaga ay ganun pa rin ng natatanggap na ulat. Pero hindi kami nakatutok on how to respond. It's more of moving forward kami. Ngayong umaga nga lang ay nandiyan kami ni Secretary sa Land Transportation Office at may event sila ron, pero ang mga kausap ni Secretary ay ang maraming mga transport groups, mga operators and drivers na nandun at kumbaga ay nagpapahayag ng suporta dito sa modernization program ng DOTR na may taning na nga, huling taning ngayong April 30. Kaya't puspusan kami kung ano ang mga next steps sa modernization. Sir Jonathan, ano po ba yung mga assistance na pwedeng asahan? Or may aasahan po ba na assistance itong mga jeepney drivers and operators? Ganito, so nakakapito, 8 beses na itong na-extend. At bago ma-extend ang deadline, ay pinapaliwanag pa ulit-ulit ng DOTR, even before pa noong previous administration, na sinasabi nga namin that the goal is para guminhawa ang paglalakbay ng commuters at ang nakikita namin side effect, luluwag ang kalsada, luluwag ang traffic. So, maraming components yan. Actually, 10. Ang consolidation ay ang una. Pagka yung sinasabi niya, hindi aabot ng 100% ang consolidation dahil maraming mga jeepney owners, jeepney operators, ayaw na nilang pumasada, luman-luma na yung jeep nila. Ang sinasabi noong lolo ng may-ari na magtindahan na lang tayo, etc. So, hindi yan aabot ng 100%. Ngayon, meron namang mga ayaw talagang sumama. So, meron 2 kasama sa programa ng modernization. One is the livelihood at yung isa ay yung financial assistance nga para ikaw ay makakuha ng bagong skill. Kunyari, ayaw mo na talaga, luman-luma na yung iyong jeep. Pero pwede kang mag-aral sa TESDA, ikaw kunyari ang maglalatero, kunyari ikaw ang mekaniko, o yung asawa naman, bibigyan ng livelihood, magtayo kayo ng isang karinderya doon sa loob ng terminal. So, may mga paraan para magpatuloy ang kabuhayan ditong mga maaapektuhan. Isa na mga assistance ng pamahalaan ay yung pagka nakapili na kayo. Pero, remember, wala pong ine-endorso ang pamahalaan. Ito ang dapat nyong bilhin. Wala hong ganon. Ang kooperatiba o ang asosasyon, kayong mga members ang pipili aling modelo ang gusto ninyo. Wala hong sapilitan yan. Ngayon, pag napili nyo na yung modelo, bibigyan pa kayo ng pamahalaan ng equity subsidy. Yun ay magandang salita lang. Dadagdagan namin yung iyong pang-down. Depende kung ano ang laki noong napili yung modelo. So may assistance yun na hindi ibabalik yun, hindi utang yun. So nandun na yung pondong yun. Equity subsidy, pandagdag sa pan-down ninyo. At itong mga components na to, ang dami ng pumasok. Ginamit, sinubukan, at masaya naman sila. At napakaliit na lang noong porsyento, noong mga nahihirapan, may problema, kailangan lang naman sabihin sa amin, sabihin sa LTFRB, ganito ho kasi nakita namin problema. Bibigyan namin ng tulong. Pero ang programa ay nai-adjust na doon sa mga sinasabing, bakit ganito, bakit ganyan? O sige, actually, the Secretary had bent backwards para nga pakinggan
at bigyan ng tugon yung mga sinasabi, bakit ganito yung bakit ganyan. So ngayon, after so many extensions, we feel natugunan na yung mga sinasabing bakit ganyan. So okay na sila, dapat ay ituloy na namin. There are the safeguards, there are the financial assistance, nandyan na ho lahat. Naririnig ko po kasi palagi yung nirereklamo nila na 2 million yung cost ng makabagong jeep, no? Na galing daw ng China. So, yun na po ba ang pinakamurang pwedeng bilhin? Or yan yung average? Meron bang mas bababa pa dyan? At for example, kung 2 million yun, magkano po yung subsidy na ibibigay po? Hindi kita masagot dun sa detalyeng yan. Yes, merong 2 million. Yes, merong made in China na pwedeng bilhin na ganun kamahal, na hindi itsurang jeep, itsurang minibus. Di ba sinabi ko, wala akong sapilitan. Alin ba ang gusto nyo? Depende yan kung ano yung haba ng ruta nyo, marami bang pasahero, lubak-lubak ba yan, malawak ba yung kalye, doon nyo pipiliin yung modelo. Si Elmer Francisco nga, may inaalok 985,000 Nakita ko nga po yung modern na jeepney. At hindi lang ho yun ang murang option. So napakarami. Actually, there are 54 options, iba't ibang modelo, iba't ibang manufacturer. Merong taga-China, merong taga-Japan yata yun. Napakaraming local. Hindi ho kayo pinipilit bumili ng imported. Yun lang nga, dapat linawin natin kasi parang lumalabas, lagi na lang pinapakita yung parang minibus at parang yun na lang yung option mo. And marami po ang nagtatakot or syempre nanghihinayang baka wala na kaming makitang jeep sa kalye na parte po ng ating kultura. So kung may Francisco, for example yung Francisco Motors na modern jeepney, marami naman po rin ang kumuha noon. May makikita pa rin po kami. Ongoing yung kay Francisco Motors, basta't option, siya ang pinakamura so far, 985. Ngayon, maraming paraan na maraming nagsabing ayaw namin bumili, hindi namin kaya. Ito yung isang sinasabi ko sa inyo, we bent backwards. Sinabi nila, paano kung yung i-refurbish ko na lang yung kasalukuyang ginagamit ko? Palitan mo yung makina, yung hindi mausok. Yes. Ilagay mo yung pintuan sa tagiliran. Itaas mo ang bubong. Basta't according to Philippine National Standards, ang sabi ni Secretary Bautista, pasok yan. Yun ang ayaw bitawan yung kanilang kasalukuyang hawak na jeepney. Inisip ko rin, saan kaya mapupunta po yung mga lumang jeepney? Ang dami rin po niyan, ano? Yes, nandun yan halos sa pinakahuling component ng programa na i-recycle. So, nasa huling-huli yan. Hindi pa nga tayo, nandun nga tayo sa number 1 first component Pero pagdating sa dulo yan, component number 9, number 10 yan. I-recycle as yung mga iba-ibang mga magkakaroon tayo ng isa pang industriya. Di ba, meron tayo mga junk shop dyan para sa mga yung mga tapunan ng basura. Ngayon, dito magkakaroon tayo ng panibagong industriya kung paano magagamit pa yung gulong, yung lumang makina, yung basta magkakaroon ng panibagong... Gawa na lang tayo ng museum, no? Jeepney Jeepney Museum. Museum. Okay, punta naman po tayo dito sa sitwasyon sa EDSA busway. Yan. Kumusta po ang inyong operasyon dyan? At sa inyong monitoring, sir, ilang apprehensions per day po ba on average ang naitatala po natin? Ganito na lang, Nina. Sa araw-araw ay nagugulat kami dahil tinaasan na namin ng fine, 5,000 from 1,000 pesos, 5,000 na ngayon ang first offense. Ewan ko kung ang daming hindi alam o talagang pasaway, pero para sa amin bakit ang daming mga driver feeling entitled na hindi sila sakop ng rules ng busway. Sana'y maintindihan ng mga drivers, motorista natin, bakit ba kami nanghuhuli araw-araw ay wala kami pinapalusot. Kesyo yan ay Chavit Singson. Kesyo yan ay pamangkin ng isang AFP General. Kesyo yan ay plate number 7 o plate number 8. So, ang gusto namin ay mapanatili
ang busway as the most efficient public transport as of now. Dahil kung babaybayin mo ang kahabaan ng EDSA, sumakay ka lang ng bus. Yun yung sinasabi ni Secretary Bautista. Abay, pag natapos itong mga infrastructure, ang railway, ang sa road, meron kaming nakaumang na walkway, iwanan nyo na ang inyong mga private vehicles. Sumakay kayo ng MRT, LRT, ng busway, anumang public transport, mababawasan ang sasakyan sa lansangan, luluwag ang traffic. So far, ngayon, today, ang busway ang pinaka-efficient. I-preserve naman natin yan sa tulong ng mga motorista. Huwag iatas sa pamahalaan. Ito magiging maganda sa tulong ng private sectors, sa tulong ng mga ordinary motorists. Huwag nyo nang gamitin ang inyong private na sasakyan, mag-bus kayo, mag-busway kayo. Sir Jonathan, recently nagkaroon ng may nahuling ambulansya doon sa EDSA busway at natiketan. For clarification lang din and para malinawan yung ating mga manonood, no, pwede po bang dumaan ang isang ambulansya doon kahit walang pasyente or kung susundo pa lang ng pasyente? Hindi. Sige, sir. Inulit ni Secretary Bautista, meron yan kasing November 2023 na order na ito ang mga papayagan. Actually, yung November na yon ay idinagdag doon. Ang mga pwedeng gumamit ng busway ay yung mga designated authorized buses. Tapos yung mga ambulansya na may pasyente, mga bombero, mga pulis na in operation, at yung mga sasakyan ng busway. Nandyan dinagdag ang sasakyan ng Pangulo, Vice President, Senate President, House Speaker, at Chief Justice. Yun lang. Sasabihin nila, papunta sila para sumundo ng pasyente. Sorry po, wala ho kayo sa listahan. Kahit na ho si Secretary Bautista ay huhulihin pag gumamit ng busway. Ayan. So, kung walang pasyente, talagang, Hindi or pwede. susundo pa lang, hindi talaga pwede. Kung may pasyente at talaga namang, kahit may pasyente, Pag pwede. may pasyente, pwede. yes. Oo. Oo. Okay. So, para din po sa kaalaman ng ating mga motorista, ano po ba ang violation sa mga nahuhuling nagtatangkang takbuhan ang ating mga otoridad sa EDSA Carousel? Tulad po ng isa sa mga nahuli dyan sa EDSA busway na sumemplang sa motor matapos magtangkang takasan ang inyong mga tauhan. It can cause accidents po eh. Yes. Hindi ako aware dun sa list of penalties. Pero ang sinasabi nga namin is ipinauubaya namin dito sa mga enforcers, traffic enforcers natin, particularly itong MMDA at itong itinayo naming Special Action and Intelligence Committee for Transportation, SAIC, na ni-replace ang I-Act, na sila ang, kumbaga, binigyan ng walang palulusutin dapat. So, kung ano, nagko-coordinate yan, MMDA, PNP, SAIC, at ngayon ay hinihintay namin magkakaroon kami ng augmentation para dagdagan ang mga traffic enforcers from Philippine Coast Guard. So, yung penalties, sila yon as enunciated by MMDA, ito yung kanilang mga batas, pagka skyway or busway, nandun yung mga penalties nun. So, tutulong ang SAIC, tutulong ang police, kahit HPG, ang Coast Guard, to implement the rules na ipinakikita namin. Ngayong panahon ho, hindi na po pwede yung pamangkin ni General, hindi na po pwede yung plakang 7. So, strict enforcement po tayo ng rules. Sana'y maintindihan na iba na ho yung panahon. Stricto na ho kami. Sir, matapos naman pong ipalabas ni Pangulong Marcos Jr. yung tungkol sa protocol license plates at paggamit ng sirena, kumusta po ang monitoring ng ahensya? May mga nahuli na po ba or may... As far as I know, as of this morning, wala pa akong natanggap na report on Serena at kasi yun naman tinitingnan ko niya yun yung ambulansya o yung bumbero,
pero yung hindi authorized na gumamit ng sirena at blinkers, wala pa kaming natatanggap na report na may mga nahuli sila. And sige. Ito naman po kahapon nagsimula ang paghihigpit ng mga e-vehicle, tricycle at pedicab sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Para po sa kaalaman ng lahat, ano po ang guidelines nito? Okay, ngayon nga lang umaga ko nire-review yung administrative order ng LTO at kausap ko nga kanina, kausap ni Secretary Assistant Secretary Vigor Mendoza ng LTO at sinasabi nga, yes, kasi sabi ko sa kanila, ito na nga kako ang susunod na mapag-uusapan. Yes, it is just a modification noong dating EVIDA, implementing EVIDA law, mga electric trikes, electric bicycles, ganyan. So, ang sinasabi nga is irehistro itong mga sasakyang ito at kailangan merong driver's license ang gagamit. Isa lang ang nakasaad doon na hindi mo kailangan ng driver's license, yung bang private roads. Yun ang sabi nila, private roads, which means mga villages, subdivisions, mga kalyeng hindi maintain ng pamahalaan. Pwede ka diyang paikot-ikot ka, wala kang lisensya. Pero oras na gamitin mo yun sa lansangan, hahanapan ka ng rehistro, hahanapan ka ng driver's license. Ito ay in response doon sa mga ulat na dumadami na ang mga aksidente na gumagamit niyan. Okay, we want to promote e-vehicles but we want it to be safe. Ganun yung the reason behind nagkaroon ng ganitong. And ang sinabi sa akin kanina ni ASEC Mendoza is MMDA ang tutulong sa LTO sa pagpapatupad nitong I think baka sabi niya today nagsimula na and eventually palalawakin yan kaya yan ang mga susunod na pag-uusapan. Ano yung mga exemptions na naman, etc. Ano yung mga penalties. So aalamin natin yan sa mga susunod na araw from LTO and MMDA. So yung mga pangunahing kalsada lang po sa ngayon, paano po kasi may nagtanong kanina yung mga e-trikes na nandyan sa let's say Divisoria, sa Binondo, pwede ba? Hindi, ang sinabi lang na po pwede is yung tatawid ka ng main road. Yun lang ang pwede. Again, nandun yung mga na hindi ka po pwede, kailangan magpakita ka ng registration at lisensya. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Mr. Jonathan Gesmundo, Executive Assistant to the Secretary mula po sa Department of Transportation.